sa gasolina at sa diesel. Kung titingnan mo kasi ang konsumo ng Pilipinas, ang talagang mabigat na gamit ng mga Pilipino ay ang diesel. Sa isang araw po, 33 million liters ng diesel ang konsumo ng Pilipinas. Pangalawa ang gasolina, nasa 24 million liters lamang. Ang LPG at kerosene, malit lamang, nasa 5 milyong kilo kada araw para sa LPG at kalahating milyong litro naman para sa kerosene. So bakit ang lakas natin sa diesel? Dahil ang diesel po ang pangunahing gamit ng mga Pilipino mula sa mga bus, mga jeep o yung public transport hanggang sa industrial use gaya pa ng heavy equipment, pati ang mga truck na pang-transport ng lahat ng produkto hanggang sa power generation, shipping, fisheries, agriculture. Diesel po ang nagpapaikot sa mundo ng Pilipino. Pangalawang gasolina na gamit natin para sa mga personal na sasakyan at siyempre po para sa mga motor. Kaya't ang tanong nga ng marami, bakit ang sinuspinde ay ang excise tax sa kerosene at LPG pero hindi sa diesel at gasolina. Tandaan po na malaking debate sa mga ekonomista kung sino ang talaga makikinabang kung magsuspinde ng excise taxes sa gas at sa diesel. Kung mayayaman ba na maraming kotse o yung mga mahihirap. Sa ngayon, hindi pa po malinaw kung may pinal na desisyon ng Malacanang sa isyong yan. May pagpupulong pa mga eksperto sa Malacanang bukas. Pero may mga naunang ulat na maaari pang hatiin ng Malacanang ang excise tax sa diesel at gasolina. Yun lang, wala pa pong pinal dyan. Pero may isang napaka-interesanting detalye na binitawan si Pangulong Marcos sa kanyang press conference kanina. May dalawa po kasing uri ng buwis sa langis, yung excise tax na pinapataw sa bawat litro ng petrolyo at ang value added tax o VAT na porsyento naman po ng halaga ng binibenta ng produkto. Sabi ng Pangulo, hindi sila masyadong interesadong suspindihin ang VAT dahil malaki ang kinikita ng gobyerno sa VAT sa langis lalo ngayong panahon ng krisis. So marami ang nagulat doon. Habang nangangamote ang mga driver ng jeep dahil sa taas ng presyo ng krudo, humahakot pala ng dagdag na bilyones ang ating gobyerno. Bakit po? Dahil ang 12% VAT po ay porsyento nga ng halaga ng isang produkto. Ito po kasi ay tax doon po sa value ng produkto. So kung mas mahal ang produkto, siyempre mas malaki ang makukubrang buwis ng pamahalaan. Halimbawa po, hypothetical lamang, kung 60 pesos ang halaga ng inangkat nating diesel bago magkaroon ng krisis sa gasolina, ang kokolektahin po ng gobyerno dyan ay 12% na VAT or 7 pesos and 20 centavos sa bawat litro. 12% nga nung halaga ng produkto. Pero kung dahil sa krisis umabot ng 170 pesos per liter ang diesel, i-compute mo ang 12% ng 170 pesos, nasa 20 pesos na po na bawat litro. So ang laki po ng kaibahan, halos triple ang itataas ng koleksyon ng VAT ng gobyerno. Ganyan din po sa gasolina, kung mas mahal, mas marami ang koleksyon. So parang nakakangilog po, di ba? Ganyan talaga kasi ang value added tax. So bakit nga ba hindi suspindihin itong VAT? Dahil ayon nga sa Pangulo, malaki ang makukuha ng gobyerno ngayong merong krisis sa langis. At ang karagdagang koleksyon na yan, maaari raw gamitin bilang pondo para sa iba't ibang programa ng gobyerno para tulungan yung mga naghihikahos. Yun nga lang, kailangan mo talaga ng lubos na tiwala at pananalig para umasa na ang perang kinita talagang magiging tulong na pinangako. At ang tulong na pinangako talagang mapupunta sa Pilipinong nangangailangan. Samantala, bagong anunsyo tungkol sa excise tax suspension, nag-jumping jacks at nag-jogging pa sa Malacanang si Pangulong Marcos sa harap po ng media. Patunay daw ito na wala siyang malubhang sakit. Nagbabalik si Maricel Halili. Bago pa man humarap sa media, tila nagpakitang gilas na sa kanyang pangangatawan si Pangulong Marcos. Masigla at energetic ang Pangulo at nagawa pang mag-jumping jack. Mag-jumping jack. Hanggang sa loob ng briefing room, nag-jumping jack ulit si PBBM. Sa ganitong paraan niya pinatunayang puro kasinungalingan daw ang mga lumalabas online na may sakit siya o patay na siya. Sabi ng Pangulo, halos 3 buwan na ang nakalipas mula nang huli siyang magpunta sa ospital para sa clearance ng kanyang diverticulitis. Pero sa ngayon, 2 gamot lang ang iniinom niya, maintenance para sa gout at hypertension. I challenge anyone
who were saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ha? Ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Pagkatapos ng briefing, nagyaya pa ang Pangulo palabas ng press working area para maglakad. Maya-maya pa, nag-jogging na ito. Kwento niya, 4 na beses siyang mag-workout sa isang linggo. Weights at elliptical daw ang gamit niya pang exercise. Because people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap, because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. So I thought that the easiest way is to show that I'm still very active physically. Again, to this. Sa ngayon, diretso lang daw sa trabaho si PBBM sa kabila ng patuloy na paninira sa kanya. Bago pa yan, medyo nainis naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro dahil din sa mga nang-iintriga sa kalusugan ni PBBM. Kasunod yan ng video message ni Senator Amy Marcos kung saan sinabi niyang may sakit daw ang kanyang kapatid. Hindi na kami nagkita, tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Pero agad yang tinabla ni Palace Press Officer Castro. Giit ng palasyo, tingnan na lang kung ano ang mga ginagawa ng Pangulo. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news yan. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. 20 pesos kada litro ng diesel ang rollback simula po bukas. Pero sabi ng mga tsuper, hindi pa rin yan sapat. Nasa Frontline balitang yan si Gerard de la Peña. I-rollback! Presyo ng langis! I-rollback! Presyo ng langis! Rollback ang panawagan sa protesta ng grupong Manibela sa Maynila. Yan ay kahit kahapon lang ay mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo ng 20 pesos sa tapyas sa kada litro ng diesel. 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Kinwestiyon din ng Manibela kung bakit daw pa bago-bago ang presyohan sa rollback. Katakataka na wala silang eksaktong presyo nitong